Hi guys, so welcome back to our channel. So today tayo ay magre-review ng product. So these 2 months ay puro more on mga product guys na mga nabili natin sa Shopee. So ipo-promote natin as part of affiliate guys ng ating ng platform ng Shopee at kagandahan kasi niyan guys sa YouTube ay meron na siya talaga YouTube tagging eh. So yung mga product guys na naano ko, accidentally lang na nakita ko na natatag ni YouTube. So kaya nagkakaroon ako ng earnings do sa mga equipment items at kumikita ang kahit papaano. So yun guys yung gagawin natin. So bumibili tayo and then nire-review naman natin and then chine-check natin kung legit ba yung item or hindi. Ayan. So pag binibidyo natin or nire-recommend natin means okay. Then nag-iiwan tayo guys ng link para makabili. Okay, so meron akong product dito. Meron tayong 32 may nabili ako ditong battery na 32650 na lithium ion phosphate o LiFeO4 battery. So ito na guys yung mga LiFeO4 talaga guys. Actually ito ay 6.5 AH or tinatawag natin na 6,500 milliampere o ampere, okay. So ito na yung ginagamit guys kasi medyo mura lang siya. May mga malalaki nito, may 15, may 45, may 60 AH. So yun guys, medyo malalaki na. Medyo malaki din yung presyo. Okay, so ito mabibili mo lang 98 pesos eh. So meron nang bibili naman guys na pre-order bultuhan na battery na ito. Actually padating na rin yung aking 48 pieces na battery na ganito. Okay? So ito ang binili ko guys for gagamitin ko sana sa battery. Gagawa ko battery, gagawa ko ng power station, gagawa ko ng backup or tinatawag natin na backup battery natin just in case, or battery ng e-bike. Dalawa kasi e-bike namin. So isang Golf at isang 3 wheels na e-trike. Ayan. So medyo wala na yung mga battery na actually, at least tumagal siya ng 3 years. Magti 3 years sa June. Napapakinabangan pa namin pero at least hindi na siya tumatagal. Hindi na siya pwedeng malayuan. Hindi na pwede siyang tumakbo ng more than 10 kilometers or balikan. So hindi na siya tumatagal. Hanggang 2 to 3 kilometers na lang yun, balikan na lang yun ha. So 1.5 kilometers na lang talaga para hindi ka magipit. Ayun. So at least napapakinabangan pa rin. So i-upgrade natin yung mga battery. So ngayon magre-review lang muna tayo ng binili natin battery kung ito okay pa. Kasi titingnan natin kung mas matibay bang gumamit ng ganitong 32650 or yung mga higher. Kasi yung ito nabibili 98 eh or 100 na pag magagandang klaseng brand eh. So ang brand natin ay wala naman siyang brand. Max Continuous, hindi naman to brand eh. Okay, so i-review natin to guys. Okay, so let's go, let's start. Okay guys, so meron tayo dito ito 32650 na battery, apat siya. So bumorder mo natin parang Golf. Okay, so dyan i-check muna natin yung mga voltage nila. Ito guys, i-eman ko yung link nito Ito legit na binili natin ng battery. So tanggalin ko lang ito Alright. Ayan. So try natin. Baka makaka-copyright tayo. May songs eh. Ano ba yan? Kailan tuma-timing eh. Ayan. So yan 32. Ayan 32. Ayan 32 siya. 32? Sorry, hindi ko na nakita eh. 3.2. So 3.2 volts. Sorry ako, nadidistract ako sa tugtog eh. Baka makapiright tayo ni YouTube eh. Okay, sunod 33 ito. 33. Oh, sige sabihin natin 30. 3.3. 33 na naman. 3.3 medyo mataas ng isang volts. 3.3. So 3.3 yung dalawa. Ayan, 3.3 din. 3.3. Ayan. So 3.3 to 3.2. Okay? So para may balance nyo siya guys. So gagamit po tayo ng nickel. No.
parang bus bar lang siya ng nickel. Wala nga pre nga ito, walang pre. Buti na lang may tornilyo akong binili. Ito, na-promote ko na to eh. So gagawa kasi muna ako guys ng 12 volts battery. So bumili rin ako ng BMS. Bumili akong BMS na 110 amperes. Ito ay good for 4 series na battery. Ayan. Tapos bumili rin ako ng balance o equalizer. Ayan. Bumili tayong equalizer para ma-balance niya yung voltage. Okay. Tapos bumili rin tayo ng screw, nut, screw at saka nut. Ayan, yung bolt. Ayan. So ito ay nickel guys. Ayan, connect natin ito. So i-stay muna natin siya ng almost i-try natin siya ma-balance ng 5 hours. Yung iba kasi pinagmamagdamag eh. Wala kang gagawin charge kundi gagawin natin silang parallel. So naka-parallel ito guys ah. Ingatan nyo magdikit ay talaga. Yan, delikado yan pag nagdikit. So ayan na guys, nakakabit ko na yung mag-iingat kayo ito guys ha, huwag nyo i-short ito. Talagang pasok kayo dito. So ang kagandahan nito guys, itong mga LiFeO4 guys, hindi siya kagaya ng lithium. So mga LiFeO4 ay iron na, o iron, or tinatawag pa nila na na kahit hindi siya kagaya ng lithium, na kahit pag tinusok mo siya, binutas mo yung lithium, ay talagang masusunog. Ito, mga LiFeO4 na ito, kahit butasin mo ito, saksakin mo ito, hindi siya magsisilab. Yun ang kagandahan nun. Meron na po rin tayo guys na sodium sodium battery, hindi pa lumalabas. So ito guys, ang tawag sa principle nito guys ay parallel. Okay. So naka-parallel connection na ito guys. Ihigpitan lang natin. So equal yung volts. Ang tataas lang dito guys ay ampere. Masyadong manipis yung nickel Masyadong manipis ito. Yung bus bar na nickel masyadong manipis. Baka hindi niya kaya pag nag-overload minute, hindi niya kayang i-handle. So yan na guys, hinigpitan ko na. Ayan. Di ba? So dito guys, kung gusto niyo mag-equal bago niyo gamitin, niyo muna, i-balance niyo muna yung voltage. Kasi 3.3, 3.3, 3.3, 3.2. Ay hindi pa pwede 'yon. Kailangan mag 3.2 muna sila lahat. So 3.2 ang pinaka minimum nito, right voltage. 3.6 ang kanyang pinaka maximum voltage. Okay, so ito yung series parallel connections. So ang total nito guys ay 3.2 pa rin. 3.2 volts. 3.2 volts pa rin siya. So pag pinarallel nyo guys, ang principle niyan same volts but different amperes na po siya. Diba 6,500 milliampere. So 6.5 Ah na po yan. 6.5 ita-times natin sa 4 times 4. So meron tayong 26 ampere or or ampere hours ng battery. So pag ganito guys, naka-series tapos naka-parallel tapos naka-series po siya sa 4, mas tumatagal po yung battery kasi mas kumukunat siya, mas 4 yung sumusupport sa kanya o sabay sila 4 na matagal maubos. Pag isa lang mabilis maubos, pero pag more than 4 or above, talagang matagal, mas madami, mas makunat. Ayan, kaya po gagamit po tayo ng balancer, equalizer. Actually pwede namang hindi kasi nga po meron na, pero kung gusto nyo rin naman po
Pero kung gusto niyo rin naman, di maglagay na lang po kayo. Ayan. So yan, ito guys ay 4 series. Pinataasan ko na to guys. Ginawa ko na po tong 100 ampere. 120 ampere po ito. So yan, 100, ayan. Iwan ko 4S 120 ampere. Battery protection board or tinatawag natin na BMS. O yan. So mahalaga po may BMS. Yan. So i-connect po natin yan. So i-connect po natin yan dyan para magkaroon po tayo ng supply. So abangan nyo po yung pagsisetup natin yan. May video tayo na gagawin. Kasi niready ko lang yung mga item tsaka yung battery. Ito, balancer natin. Ito po guys, may wire din po yan ng balancer natin. Meron din tayong binili kasi nga yung iba may libre o wala. Tapos guys, ito, kung gusto niyo mag-build, ito ay 4S. Tapos ano siya? 5 na 4 by 5. Ibig sabihin, naka-4 na series tapos 5 po. Pwede nyo ilima yung parallel. Kung gusto nyo mag-build ng 12 volts, pwede na po ito. Yan. Pwede nyo ilagay itong battery. Yan. Kaya nakalagay yan dyan. So ako kasi guys ay magbi-build ng 40. Magbi-build kasi ako guys ng 60 volts. Abangan niyo nasa Santa Rosa na yung pre-order ko. So i-review natin yan guys. Ito guys ay ginagawa ko for e-bike. So ganito yung setup ko. Ito po yung case iiwan ko po yung mga link nito ito po yung ni-review ko na. Ayan. Mga ni-review ko na yan guys. So hindi ko lang natitest kasi nga wala pa yung battery. So gagawa tayo po ng tutorial niyan. Ayan. Ayan. Kung gusto kong pahabain yan, edi papahabain. Pero bibuild ko lang battery ay ganito lang kadami. 40 po ito. Kasi ito ay 20 na to, 20 batteries, 20 battery na ganito, 20 peraso dito, 20 peraso dito, bali 40. Kung gusto ko pang i-extend, meron pa ako, magdadagdag pa ako nito kasi ito ay cover nyo na sa ibabaw Kung gusto ko pa mag-extend para mapalaki, ma-expand ko yung battery, ay di magdadagdag ako. Bali 2 parallel 20 series ng battery. 2 parallel lang, ibig sabihin dalawang battery lang guys. Tapos naka-parallel lang siya. Naka-series siya ng 20. So ito na rin, nandito na rin, bumili na rin ako nitong, actually manipis nga itong copper na ito, duplicate pero okay na rin. Tignan natin siya kung matibay. Ayan. Tapos ayan yan yung mga product ito, bumili ako ng, nilahat ko na, so, pinagsama ng EC BMS. Ito na guys. Ito na ang hinihintay natin. Ayan. Ito na yung product na yan. Ito guys, ginagamit yan. Laki niyan ito ay may Bluetooth na rin to So naka Bluetooth na rin to guys. Mamomonitor ko dito yung supply. Ayan. Naka Bluetooth na ito. Itong ECBMS na to guys, hanggang 24 ito. 24 series yan hanggang 72 volts. So 20 lang yung 60 volts lang gagamitin natin. So 60 volts lang gagamitin natin. Yan. Ang ganda niya dito. Ito yung wires niya. Ang dami ditong Ito na yung wire niya. Sa wire niya merong ito ay battery sensor. Sa sensor na ito. So ilalagay mo ito doon sa battery. Just in case na kung umiinit na. Tingnan natin dito. Ayan. Ito yung dito. May pattern naman po ito Tapos meron pa siya dito. May isa pa siyang ganito.
Pero wala siyang sensor. Dito naman yan. Ito kasi ang mauuna. Dito yan. Ito yan guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12. 12 dito. Baka mali lang ako dito. Oh, tama. 13. 12 ito. Dito na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, 13 nga. 13. Ito 12. 24, di ba? Tapos ito naman, ito yung connection, ito naman yung temperature. Check niya yung temperature kung umiinit na. So lalagay natin yan doon sa battery. Nag-slip na. Okay. So mahaba na yung video guys. Ayan, meron naman siya. May cables naman ito. Cable 12 na ito. Yan, tama. Kasi ito yung series eh. So ground. Ito naman ay nakakonect sa battery. Tapos diretso na siya sa battery 1, battery 2, battery 3. Sorry. Battery 4, battery 5, battery 6. Tapos ko-connect na siya dito. Tapos connect na siya sa battery 13. Ito, battery 13, battery 14, 15, 16, 17 hanggang 20 series kasi 24 yan hanggang B battery. So hanggang matitirahan lang tayo dito ng 4. Yung 4 din natin gagamitin kasi 20 series lang naman po yan ang battery. Yan, 20 series lang po gagamitin natin kasi hindi naman 72 volts yung gagamitin natin. 60 volts lang po yung gagamitin natin. Pwede siya. Ito kasi mga pang golf kasi to. Sa mga e-bike na malalaki to pang mga golf. Okay. So gagawa tayong video pag dumating na yung battery. Alright. So yun guys lang muna. So gawa na lang ako ng video pag detest ako ng 12 volts kasi hinihintay ko pa na mabalance po yan. Pagka-balance po niyan, yan, pagka-balance nito guys, ilalagay natin siya dito sa 4S na BMS. Ito. 4S ibig sabihin pang 12 volts lang. Pang 12 volts nga lang talaga siya. Connect sa ground, battery 1, battery 2, battery 3, battery 4, then positive. Okay. Okay, tapos i-connect din natin to BMS. So 1, 2, 3, 4, 5 nakakonect sa ground yung isa. Diretso sa battery 1, battery 2, battery 3, battery 4. Okay, so 4 series din po siya. Tapos 6 ampere. Ayan. Meron na pong switch yan dito kung gusto nyo i-turn on. Okay, so para ma-equal lang yung balance, maibigay nyo lang yung tamang voltage. Mahalaga kasi guys na ma-maintain yung tamang voltage. Kapag hindi na-maintain yung voltage nito, halimbawa 3 point, nasagad ito ay 3.6, 3.2, 3.3, 3. Hindi po sila equal, ay patay tayo dyan. Hindi po gagana ng maayos yung battery, mabilis siyang malobat, hindi consistent yung power. Tignan natin. So hindi consistent yung power, magkakaroon po ng 3.3. Dapat maging 3.2 muna sila, saka natin sila i-charge kasi may isa dyan 3.2. Okay, so thanks for watching guys. Don't forget to like and share and subscribe. Yan, subscribe nyo po si sir. Ayan, I'm Mark Christian Villacampa guys. So gagawa pa ako ng
second video na talagang running and test na siya or ginagamit na natin. So hindi po pwedeng hindi ko kayo bibigyan ng ganyan. So yun lang guys, pinakilala ko lang muna yung mga equipment, yung mga devices na kailangan natin para mag-build po tayo ng 60 volts at ng 12 volts. Okay, so maraming salamat. See you in my next video. Lahat guys na ipinakita kong item ay iiwan ko yung link sa video ito diyan sa comment section. Thank you, or sa descriptions ko. Thank you. Subscribe.